Ito na ang simula ng Season 2 ng anime na may pamagat na Blue Lock. Nagsisimula ang kwento kung saan matapos ang matagumpay na ikalawang proseso ng pagpili, tinitingnan ni Igo ang mga profile ng mga top players. Nakakatanggap siya ng tawag mula sa pinuno ng Japan Football Association, na nagsasabing nakakamangha ang kanyang ideya dahil sold out na ang mga tiket para sa laban ng Japan Under-20 versus Blue Lock. Nagpasalamat siya kay Igo sa pagkakataon at naniniwala siyang malaki ang kikitain nila mula sa laban na ito. Bago pa man niya ideklara na ang Japan Under-20 ang mananalo ay pinigilan siya ni Igo at sinabing tumigil siya. Ipinapaalala na ang Blue Lock ay narito upang baguhin ang football ng Japan at sila ang magkakaroon ng huling halakhak. Ipinatawag ni Igo ang lahat ng mga manlalaro sa main hall ng Blue Lock at sinabing maghanda sila para sa kanyang ibubunyag. Si Rin na nakikinig sa kanyang talumpati ay biglang naalala ang kanyang huling pagkikita sa kanyang kapatid, ang kanyang kapatid na si Itoshi Sei at ito ang kapitan ng Japan Under-20 team, ay nagmungkahi ng one-shot match na kung saan ang mga mahina ay kailangang isuko ang pangarap na maging pinakamagaling na striker sa mundo. Nabigla si Rin sa sinabi ng kanyang kapatid at sinabing ayaw niyang maglaro ng laban na wawasak sa mga pangarap nilang dalawa, dahil gusto rin niyang makita ang kanyang kapatid na maging pinakamahusay sa mundo at tinanggihan ito ni Itoshi at humarap sa goal, kaya't napilitan si Rin na sundan siya. Gayunpaman ay hindi na match ni Rin ang husay ng dribbling ng kanyang kapatid at madali siyang natalo ni Itoshi at naka-score ito. Sa kasalukuyan ay ipinaalam ni Igo sa lahat ng mga manlalaro na 300 high school strikers ang lumaban para maging pinakamahusay na striker sa mundo, at 35 lamang ang natira. Inanunsyo niya na ang natitirang mga manlalaro ay magkakaroon ng karangalan na harapin ang Japan Under-20 team, na pinamumunuan ni Itoshi Sei at ang mananalo sa laban na ito ay magiging tagapamahala ng Japan Football Association, gayunpaman kung matatalo sila ay wala nang babalikan dahil tuluyang mawawala ang Blue Lock. Nagulat si Isagi sa sinabi ni Igo at nagmuni-muni na bago pumasok sa Blue Lock, isa siyang walang pangalan at tila wala siyang halaga at nababahala siya na kung matatalo sila na hindi lang niya mawawala ang pagkakataong maging parte ng Japanese national team, kundi pati na ang kanyang career sa football ay maglaho kasabay ng Blue Lock. Dahil dito ay pinapangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mailigtas ito at higit sa lahat, ibubuhos niya ang lahat upang maging pinakamahusay na striker sa mundo at biglang nagtanong si Raichi kung paano sila maglalaro ng laban kung lahat sila ay mga striker at forwards. Sumagot si Igo na wala silang ibang pagpipilian kundi bumuo ng pansamantalang team ng mga forwards. Inamin niyang ito ay magiging napakahirap dahil makakaharap nila ang mga tunay na defenders kaso hinimok niya silang isagad ang kanilang mga limitasyon. Ipinahayag din niya na tatawagan niya ang 6 na manlalaro na magiging core ng Blue Lock team. Nagulat si Isagi at ang iba pa sa anunsyo at lahat ay gustong mapabilang sa 6 na iyon dahil ayaw nilang maiwanan. Inanunsyo ni Igo si Rin Itoshi bilang player number 1 at kasunod si Shidao Ryusei bilang number 2, si Karaso Tabito bilang number 3 at si Otoya Eita bilang number 4 at si Yukimi Akenyo bilang number 5. Sa natitirang isang pwesto ay umaasa si Isagi na makasama sa Blue Lock playing 6, ngunit hindi natupad ang kanyang hiling dahil inanunsyo ni Igo si Nagi bilang huling manlalaro sa top 6. Tinanong ni Kenyo kung bakit siya ang piniling pang-5 manlalaro at kung ano ang pinagkaiba niya sa number 1 player. Sumagot si Igo at ipinaliwanag na mula sa 35 manlalaro ang tanging si Rin at Shidao lamang ang nakapuntos laban sa World 5. At ang iba pa ay pinili base sa kanilang performance sa unang pagpili at mga evaluation sa laban kontra World 5. Sa huli ay inanunsyo ni Igo na para sa susunod na proseso ng pagpili at ang top 6 ay hahatiin sa 3 team base sa kanilang ranggo, at ang natitirang 29 na manlalaro ay magkakaroon ng pagkakataong pumili kung sino ang kanilang gustong maging kapareha sa team. Ipinaliwanag ni Igo na ang Team A ay magkakaroon ng advantage dahil sa kanilang ranggo. Ito ay bubuuan ng 11 manlalaro na may 3 grupo na kinabibilangan ng top 2 at top 3 players, habang ang huling grupo ay magkakaroon ng top 2 at 2 pinakamababang ranggong manlalaro at nilinaw ni Igo na maliban sa top 6, ang natitirang 29 na manlalaro ay magkakaroon lamang ng isang pagkakataon na maglaro, ibig sabihin ay isang laban lamang para matukoy kung sino ang makakapasok sa team para sa laban kontra Japan Under-20. Inanunsyo rin niya na dahil ang huling grupo mula sa Team A ay may 4 na manlalaro lamang, isa sa mga manlalaro ay maglalaro sa 2 laban, ang manlalarong iyon ay si Bakire Meguro ang runner-up at ito ay pang-7 ranggo sa Blue Lock.
Matapos nito ay pinapapunta ni Igo ang top 6 sa isang espesyal na kwarto at binabalaan sila na ibigay ang kanilang pinakamainam sa mga darating na laro, kung hindi ay mawawala sa kanila ang kanilang top 6 na posisyon at mapapalitan ng iba. Habang palabas sila ng hall ay ipinaalam ni Igo sa natitirang 29 na manlalaro na nais niyang ipakita nila ang kanilang pinakamagagaling na kakayahan sa mga darating na laban at patunayan sa top 6 na hindi sila mapapalitan. Idiniin niya na dapat nilang durugan ang top 6 dahil ang mga ito ay mga hagdan lamang papunta sa tagumpay ng iba, dahil dito ay ipinangako ng lahat na ibubuhos nila ang kanilang pinakamainam upang makakuha ng pwesto sa Blue Lock 6. Kinagabihan habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa masarap na pagkain ay nalungkot si Raichi dahil ang ilan sa kanilang mga kaibigan mula sa Team Z ay hindi nakapasok sa top 35, kabilang sina Naruhaya, Koon, Mamura, Lemon at lalo na si Kunigami. Sinabi ni Bakira na hindi niya inaasahan na matanggal si Kunigami dahil naniniwala siya sa kakayahan nito. Kinorek siya ni Chigiri at pinaalalahanan silang lahat ay nasa Blue Lock at kung hindi nila gagawin ang kanilang pinakamagaling, matatanggal sila. Ang kapalarang ito ay maaari ring mangyari sa kanila kung matatalo sila sa laban kontra Japan Under-20. Sinabi ni Chigiri na dapat nilang alalahanin ang kanilang mga sarili imbes na ang iba, dahil kung hindi at magtatapos sila tulad ng mga natanggal na manlalaro. Biglang sinabi ni Raichi na tumigil na sila at magdesisyon kung kanino sila makipagtulungan, habang isa-isa nilang ipinahayag ang kanilang mga napiling kapareha. Iminungkahi ni Bakira na sumali si Isagi sa Team C dahil naniniwala siyang ang kakayahan ni Isagi ay maglilikha ng chemical reaction at sa kanyang kakayahan, na magbibigay daan sa isang magandang kombinasyon kay Nagi. Gayunpaman kung nais ni Isagi na maglaan sa pag-discover ng bagong potensyal ay pinayuhan siya ni Bakira na sumama sa Team A at makipagtulungan kay Rin. Nagpasalamat si Isagi sa mga mungkahi ngunit iniisip pa rin kung aling team ang mas mabuti para sa kanya. Samantala sa loob ng top 6 room, habang sinusubukan ni Kenyo at Nagi na magkasundo ay biglang sinipa ni Shidao si Rin at sinabing hindi niya gusto ang mga kakamping hindi siya pinapansin. Napigilan ni Rin ang atake at pinaalalahanan si Shidao na maghinay-hinay dahil nandito sila para maglaro at hindi mag-aaway. Iminungkahi ni Kenyo na may pumipigil sa kanila bago sila magkasakitan ngunit pinatahimik siya ni Tab ito. Sinabing kung magsasakitan si Rin at Shidao ay mawawala ang kanilang mga posisyon at may iba pang makakakuha nito at biglang lumabas si Igo sa screen at inutusan silang tumigil. Ipinapaalala sa kanila na magpakita ng kaunting respeto dahil sila ang core ng Blue Lock. Ibinunyag niya na pinili niya ang top 6 dahil sa kanilang super attacking style at kakayahan na mag-perform sa pinakamalalaking laban. Sinabi ni Igo sa kanila na dapat nilang ituring ang ibang mga manlalaro bilang mga kasangkapan upang matulungan silang maging pinakamahusay na striker sa mundo. Tinapos ni Igo ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng isang hamon na lumikha ng soccer sword na magbabago sa football ng Japan at samantala, habang nag-toothbrush si Isagi ay iniisip niya kung aling team ang pipiliin niya. Nahihirapan siya sa ikatlong proseso ng pagpili at alam niyang mayroon lang siyang isang laro para patunayan ang kanyang kakayahan at nagdududa kung kakayanin niya. Habang paulit-ulit niyang tinapik ang kanyang ulo sa frustration at lumapit si Barrow at sinabing itigil na niya ang pagdududa sa sarili, naguguluhan si Barrow kung bakit hindi kasama si Isagi sa top 6 dahil naniniwala siya na si Isagi ay nararapat na mapabilang doon. Nagulat si Isagi sa komento pero bago pa man siya makasagot ay sinabi ni Barrow na ibuhos ni Isagi ang lahat sa darating na laro, dahil ayaw niyang makitang may libing si Isagi sa isang lugar na tulad nito at nang umalis si Barrow, pumasok si Nico at humingi ng face wash kay Isagi. Pagkatapos ay sinabi ni Nico na sinusubukan ni Igo kung kaya nilang makipagtulungan sa mga top 6 na manlalaro. Nang tanungin ni Isagi kung nakapili na ng team si Nico ay sumagot ito na pipili siya ng team na magpapahintulot sa kanya na manatili sa kanyang sariling estilo ng paglalaro, dahil pagod na siyang maging isang supporting character. Nagpasalamat si Nico kay Isagi sa pagtuturo kung paano agawin ang pangunahing papel at nangakong gagawin ito sa darating na mga laro, upang makakuha ng pwesto sa playing 6 at sa huli. Humiling si Nico na lumabas na si Isagi ng washroom dahil ayaw niyang makita ng iba ang kanyang mukha habang hinuhugasan ang kanyang noo. Pagpatak ng hating gabi, habang nakaupo si Isagi sa kanyang silid ay iniisip niya ang mga nakaraang laro at inaalala na ang pagsama kay Rin ay maaaring hindi magandang ideya, dahil may posibilidad na hindi siya makagawa ng malaking epekto at tuluyang matatabunan.
Biglang pumasok si Aryo at pabirong sinabing huwag mag-overthink si Isagi at dahil hindi ito bagay sa tao na tinalo siya at si Nagi. Tinanong ni Isagi kung sasama ba si Aryo sa Team Nagi at sumagot si Aryo na hindi pa siya sigurado, dahil pinili ni Nagi si Isagi kaysa sa kanya. Ipinaliwanag ni Aryo na ang tanging nais niya ay maglaro kasama si Nagi hanggang sa dulo, pero nang makita niyang nakapasok si Nagi sa top 6 at naramdaman niyang patungo na si Nagi sa lugar na hindi na niya masundan, inamin ni Aryo na hindi niya alam ang gagawin sa sitwasyong ito dahil ayaw niyang tuluyang lumayo si Nagi. Ngumiti si Isagi at inamin na mayroon din siyang isang taong gustong makalaro at isang taong ayaw niyang mawala. Nagpasalamat siya kay Aryo at ibinunyag na dahil sa payo nito, nakapagdesisyon na siya at gagawin ang lahat upang makagawa ng tamang pagpili. Kinabukasan habang naghahanda ang lahat para sa huling assignment bago ang laban kontra Japan Under-20, ang tryouts para malaman kung sino ang makakapasok sa Blue Lock 6 ay idineklara ni Isagi na makikipag-partner siya kay Rin. Ipinakita sa monitor ang mga manlalarong pumili na ng kani-kanilang mga team. Nakahinga ng maluwag si Isagi nang makita niyang kasama niya si Bakira, habang nagdesisyon naman si Aryo na makipag-partner pa rin kay Nagi at hinimok sila ni Igo na ipakita ang kanilang kakayahan. Nangako si Isagi na hindi lang niya tatalunan ang mga manlalaro ng Blue Lock kundi pati na rin ang Japan Under-20. Samantala ay galit na galit ang pinuno ng Japan Football Association tungkol sa plano ni Igo na sakupin ang football ng Japan. Sinubukan siyang mapakalma ng kanyang tagapayo. Sinasabing mga idealista lang ang mga manlalaro ni Igo at hindi sila posibleng manalo laban sa Japan Under-20 team. Bahagyang gumagaan ang pakiramdam ng pinuno. Inutusan ang isa sa mga manlalaro ng Under-20 na ibigay ang kanilang pinakamahusay na laro dahil sa gusto niyang durugan ang Blue Lock. Matapos malaman ni Isagi kung sino ang mga nasa kanilang koponan ay gusto lang niyang malaman kung sino ang magiging kalaban nila mula sa Team B. Ang laban na ito ay ang huling pagkakataon para sa mga wala pang pangalan at ipinahayag na magkakaroon ng kabuuang 5 laban na may tig-6 na oras na pagitan sa bawat isa. Upang maging patas ay ipinagbabawal na panoorin ang ibang mga laban at ang unang laban ay Team A kontra Team B, kaya pipili ng 3 miyembro ng random at ang unang miyembro ng Team A ay si Nijiro Nanas, ang pangalawa ay si Yori at ang pangatlo ay si Isagi, na nabigla nang marinig ang kanyang pangalan dahil hindi niya inaasahang lalahok agad sa unang laban. Ang 3 manlalaro mula sa Team B ay si Nakai Shiguma, Keru Serem Hadara at sa huli ay si Hima Chigiri. Nang marinig ni Isagi na si Chigiri ang kanyang kalaban ay medyo nabahala siya dahil kilalang-kilala nila ang isa't isa. Pagkatapos magsuot ng kanilang mga uniforme ay nagtungo ang mga koponan sa laro. Nagpasya si Isagi na mag-focus sa pagpapakitang gilas sa kanyang koponan at sa mga ganitong pagsubok, kahit ang mga kasamahan nila ay magiging kanilang kalaban, subalit nasira ang kanyang konsentrasyon nang marinig niyang sinabi ng kanyang bagong kakampi na si Nijiro, na sobrang excited siya. Nagpaliwanag si Nijiro na ganoon talaga sa lugar nila kapag sobrang sabik sila at sinabi rin niya na kapag magaling sila rito, makakalaban nila ang Team Under-20 at pagkatapos ay formal na ipinakilala ni Yi ang sarili at natuwa si Nijiro, dahil makakalaro siya kasama nito dahil sa 1 taon lang ang tanda niya kay Yi. Lumapit si Hiri at sinabi niyang second year din siya na tulad ni Isagi at nag-usap silang tatlo ng maayos. Nagulat si Isagi sa pakiramdam ng pagkakaisa na nararamdaman niya sa kanilang tatlo, hindi niya pa naranasan ito noon at dahil ang mga nakaraang karanasan niya ay puro kaguluhan at tensyon. Ang bagong team niya ay nagpapakalma sa kanya na isang malaking pagkakaiba at nagkomento si Nero na mula ngayon, maglalaro sila ng walang sama ng loob at si Yori ay nagpapatuloy ang laban para sa buhay. Alam ng lahat na mahalaga ang laban na ito dahil nakataya ang kanilang mga pangarap. Sinabi ni Sei na ibigay nila ang lahat para magkaroon ng pagkakataong kumatawan sa Japan at bagamat masaya sila sa kanilang bagong team, pagdating nila sa larangan ay sinalubong sila ng hindi magandang salita ng kalaban at tinawag silang mahihinang baguhan. Energetic na binati ni Nijiro si Rin pero nalungkot siya nang hindi siya pinansin. Sinabi ni Isagi na dati niyang naging kakampi si Rin at pinayuhan siyang huwag na lang pansinin ito dahil palaging ganoon si Rin. Dumating na ang mga manlalaro ng Team B at inutusan ni Karaza na sila ang bahala sa depensa. Bago magsimula ang laban ay naalala ni Isagi ang mga sinabi ni Igo na ang susi sa tagumpay ay ang pagkakaroon ng balanse sa sarili at ang kakayahang makipag-cooperate sa iba. Alam ni Isagi na kailangan niyang ibigay ang lahat sa laban na ito at isang mahalagang kondisyon para manalo.
Ipinahayag na ang unang makakapuntos ng 5 goal ang mananalo dahil 5 versus 5 ang laban, magsisimula na ang laban ng Team A kontra Team B at muli, kitang-kita ang hindi pagkakasundo ni Narin at Shido at samantala, si Isagi ay nakatutok sa kanyang sariling gawain at alam niyang ang pangunahing layunin ay makapagpakitang gilas. Unang task ni Isagi ay sagutin ang atake ni Narin at Shido na hindi madaling gawain at nabigla siya nang makita kung paano kontrolado nito ang agresibong galaw ni Shido, habang pinag-aaralan ang mga galaw ng iba, napagtanto ni Isagi na kailangan muna niyang magbigay ng suporta at tumakbo siya kay Shido at hiniling na ipasa ang bola. Sinabi ni Shido na isa siyang baguhang maasikaso at kaagad na ipinasa ang bola. Nang makuha ni Isagi ang bola ay nag-focus siya ng mabuti at alam niyang hindi siya pwedeng magkamali sa simula pa lang, agad niyang ipinasa ang bola kay Rin at naisip niyang ito na ang pagkakataon para magpakita ng galing sa pamamagitan ng pagkaka-cooperate nila ni Rin. Kung magkasundo sila ay walang makakapidyo sa kanila at mukhang perpekto ang plano dahil matagumpay nilang naiwasan ang depensa ng kalaban at nadala ang bola hanggang sa dulo ng linya. Ibinigay ni Isagi ang huling pasa at habang si Rin ay papunta palabas ay biglang lumabas si Chigiri at ninakaw ang bola, sabay sabi na kitang-kita sa mukha ni Isagi ang iniisip niya. Dahil dito ay napagtanto ni Isagi na hindi sila basta-basta palampasin ng kalaban at kahit na inaasahan na niya iyon, ngunit sa kabila ng lahat ay nagulat ang lahat nang biglang sumulpat si Shido at inagaw ang bola at alam ni Isagi na kahit nakuha nito ang bola, malalapit sa kanya ang mga kalaban at magagawa niyang makita ang mangyayari sa hinaharap. Nagpasya siyang makipagtulungan kay Shido na kung mapapanatili nito ang bola at maipapasa ito ay magkakaroon sila ng pagkakataon. Lumapit si Yagi sa tamang oras para ipasa ang bola pero nagulat siya nang biglaang gumawa si Shido ng pabaliktad na galaw, tinarget ang bola gamit ang kanyang sakong nang hindi tumitingin. Tumama ito sa goal at nakapuntos ng unang goal si Shido. Siya ay ngumiti at sinabi na parang hinati-hati ng kanyang mga selula ang kanyang katawan para makapuntos. Sobrang tiwala sa sarili at dahil dito ay napagtanto ni Isagi na ang pambihirang pisikal na kakayahan ni Shido ang siyang nagpapabagsak kay Kunigami. Si Karaso na tahimik na iniisip ang ginawa ay sinabi ni Shido na madaling naunawaan ang sitwasyon at nagpasya na gamitin ito sa kanilang pabor. Nagpatuloy ang laban at alam ni Isagi na hindi pa siya nagpapakitang gilas kaya't kailangan niyang agawin ang bola at subukang muli. Napansin ni Isagi na naghahanap si Karaso ng mapasahan ng bola at nakita niya ang pagkakataong maagaw ito, dahil sa malayo ang bola sa katawan ni Karaso at gayunpaman nang subukan ni Isagi na agawin ang bola ay madali siyang naiwasan ni Karaso at napagtanto ni Isagi na inudyukan lamang siya nito. Tinawag siyang tanga ni Karaso at ipinaliwanag na siya ay naglalaro lamang kapag sigurado siyang mananalo. Hinahanap niya ang mga kahinaan at hindi ang mga kalakasan, dahil mas mataas ang tsansa niyang manalo doon at para kay Karaso si Isagi ang kahinaan ng Team A. Sinabi ni Karaso na kahit nag-improve si Isagi sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate sa mga espesyal na kakampi, siya mismo ay pangkaraniwan lamang at gagamitin ni Karaso ang kahinaan na iyon upang pabagsakin ang Team A. Biglang sumisingit si Shido sa pag-uusap at sinabing sumali siya na nagpatigil kay Karaso. Nagpasya si Yagi na subukang agawin ang bola sa tulong ni Shido kaso hindi sila binigyan ng pagkakataon ni Karaso. Mahusay niyang pinanatili ang distansya sa pagitan nila at ng bola na nagpahirap sa kanila at napansin ni Isagi na pinipilit sila ni Karaso na baguhin ang kanilang balanse. Naging hari siya ng mga amago o peke na galaw. Bago nila napansin ay mabilis na nakapuntos si Karaso ng unang goal para sa Team B at sinabing ibabagsak niya si Shido sa pinakamahina niyang bahagi, hanggang sa maging mapanganib ito at ngayon natabla na ang laban sa score na 1-1, si Horori ay lumapit kay Isagi at ikinwento ang higit patungkol kay Karaso. Kilala si Karaso bilang The Killer, at kapag nakakita siya ng kahinaan gamit ang kanyang analytical na kakayahan ay susubukan niyang wasakin ang manlalaro hanggang sa dulo. Binalaan ni Hiri si Isagi na ngayon ay siya ang target ni Karaso at ikinwento rin niya na dati silang magkasama ni Karaso sa parehong youth team kaya't kilalang kilala niya ito. Isang bagay lang ang gusto niyang sabihin kay Isagi at aatakehin ni Karaso ang kanyang kahinaan, kaya't kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kalakasan at napaisip siya dahil alam niyang hindi niya agad maaayos ang kanyang kahinaan sa isang laban lamang, kaya kailangan niyang magtuon sa kung saan siya magaling. Pumasok sa isip niya ang kanyang spatial awareness at ang kanyang galaw na walang bola, ang kanyang direct shot kaya magpapasya siyang gamitin ang mga ito at nagpatuloy ang laban.
Sinabi ni Shido kay Isagi na gawin nila ulit ang parehong tactics sabay pasa sa kanya ng bola. Nag-focus si Isagi at nagpasya na siya at si Rin ay magbibigay ng kalituhan para makapuntos si Shido. Gaya ng inaasahan ay lumapit si Karaso sa kanya ng mabilis upang putulin ang kanyang mga opsyon sa pagpasa at dahil dito, kinailangan ni Isagi na maghanap ng paraan para maipasa ang bola kay Rin ngunit bago pa siya makagalaw, hinaharangan siya ni Karaso sabay sabi na siya isang mediocre sa mga one-on-one na laban. Handa nang agawin ni Karaso ang bola kaya't mabilis na nag-isip si Isagi. Sinuri niya ang estilo ng paglalaro ni Karaso at binibilang niya ang distansya hanggang sa kalaban, hinaharangan ang kanilang mga galaw at ang lahat ng kanyang mga galaw ay batay sa pagkontrol sa espasyo gamit ang kanyang mga kamay. Nang makuha ni Karaso ang bola ay sinabi niya kay Isagi na nakakasama ito sa kanyang koponan, mabilis na lumapit sina Nero at Shido at balak na tapusin si Karaso sa pamamagitan ng pagtutulungan, ngunit nang ipasa nila ang bola kay Rin ay biglang lumitaw si Eita sa likod nila gamit ang mabilis at makinis na galaw, ninakaw ang bola nang hindi nila napansin na iniwan si Rin sa likod. Si Horori ay mabilis na napagtanto kung ano ang nangyayari at dinala ni Karaso ang mga kalaban gamit ang bola at habang si Eita, na kilala rin bilang The Dark Scorer o isang ninja, ay nagpapasok ng bola sa pamamagitan ng mga sorpresa. Ginamit ng Team B ang estratehiyang ito para makapuntos ng isa pang goal. Sinabi ni Hiri na sina Karaso at Eita ay dating magkasama sa second selection kaya't sila ang isa sa pinakamahuhusay na duo sa Blue Lock. Habang nagpapatuloy ang laban ay muling hinarang ni Karaso si Isagi na tinanggal siya bilang opsyon para pasahan ng bola. Kaya ipinasa ni Rin ang bola kay Hiri at hiniling na makipaglaro ito sa kanya at napansin ni Yagi na kayang gawin ni Hiri ang una nilang napag-usapan at nagbigay ito ng magagandang pasa. Nang makarating sila sa huling linya si Rin ay napalibutan ng mga kalaban ngunit sa huling sandali, hindi niya pinansin ang lahat ng iba pa at nakapuntos ng mag-isa na ikinagulat ng lahat. Napansin ni Yagi na ginamit ni Rin ang galaw ni Shido para sa sipa at ang goalkeeper ay hindi nakita ang bola. Kaya ang mga koponan ay ngayon tabla sa score na 2-2 at inamin ni Karaso na nasa ibang antas si Rin, samantala ay hindi maiwasan ni Yagwan na isipin na masama ang takbo ng laban dahil hindi pa siya nakapaglaro. Patuloy siyang binabara ni Karaso kapag mag-isa siya at sina Rin at Shido ay nakakagawa ng mga goal nang wala siya at sa ganitong sitwasyon, matatapos ang laban na wala siyang nagagawa at kailangan niyang mapatalsik si Karaso at maging isang mahalagang piraso sa opensa. Kaya tinanong niya ang sarili kung paano siya makakapagmarka sa laban na ito. Alam ni Chigiri ang iniisip ni Isagi na maliban sa 6 na pinakamahusay na manlalaro sa laban, wala nang iba pang nagiging standout at iyon ang dahilan kung bakit sila nagiging pawn na madaling palitan, ngunit kung pipilitin nilang magpakitang gilas ay gagamitin lang sila bilang bitag. Habang nagpapatuloy ang laban si Chigiri naman ang sumubok magpakitang gilas sa pamamagitan ng mabilis na pagtakbo sa kanan, ni hindi kayang pigilan ni Isagi ang bilis niya at napansin ni Karaso ang bilis ni Chigiri na siyang nais nito na mangyari, binigyan ni Karaso ng pagkakataon si Chigiri at ipinasa ang bola sa kanya. Dahil dito ay nagawang nalampasan ni Chigiri si Rin at ipinasa ang bola kay Eita na nakapuntos ng isa pang goal para sa Team B, nabigla si Yagi dahil si Chigiri ay nagawang baguhin ang takbo ng laro at maipakita ang kanyang kakayahan. Nagpatuloy ang laban ngunit hindi na kinoconsider ni Rin si Isagi bilang opsyon at ipinapasa ang bola kay Hiri. Dahil dito ay nagdesisyon si Isagi na pumunta sa lugar kung saan maaari siyang makagawa ng direct shot at maghintay ng pagkakataon sa harap ng goal, gayunpaman ay muli na namang hinaharangan ni Karaso ang kanyang daan na pumipigil sa kanilang pag-usad. Ipinasa ni Hiri ang bola kay Rin ngunit nabigla si Rin ang subukan ni Shido na agawin ang bola sa kanya na naging sanhi ng pagkaabala sa kanyang mga galaw. Dahil dito ay nagawa ni Chigiri na agawin ang bola at ipinasa ito kay Eita na mabilis na ipinasa naman ito kay Karaso. Sa loob ng ilang segundo ay nakapuntos ng isa pang goal ang Team B, na nagdala sa kanila sa score na 2-4 at isang goal na lang at panalo na ang Team B. Nagtanong si Isagi kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil nakita ni Rin ang pinakamahusay na opsyon sa buong field, habang si Shido naman ay gumagalaw ayon sa instinct na hinahanap ang pinakamainam na posisyon. Napaisip si Isagi kung hindi nga ba magkakaintindihan sina Rin at Shido dahil magkaiba ang kanilang paraan ng pag-iisip. Matapos ang malalang pagkakamali na nagawa ni Rin at Shido ay nag-away sila tungkol sa nangyari. Napagtanto ni Isagi na talagang hindi maganda ang kanilang compatibility bilang magkakampi,
ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ito ang maaaring pagkakataon niya upang maging kapaki-pakinabang, iyon lang ang iniisip niya na kung paano makikialam sa kanilang sitwasyon. Napansin ni Isagi na maaaring ito na ang pagkakataon na makapasok siya habang patuloy na nagtatalo sina Ring at Shido, napagtanto niya na ang dalawang iyon ay tila naglalaro lamang para makapuntos sa isa't isa, kaya sila nakarating sa ganitong estado. Naisip ni Isagi kung kaya ba ng dalawa na magkasundo sa iisang koponan at dahil tila seryoso ang kanilang away na para silang tubig at langis at sa ganitong sitwasyon, maaaring ang paraan ni Isagi para makatulong sa koponan ay pagtrabahuhin ang dalawang hangal na ito ng magkasama. Kapag nakapuntos muli ang koponan ay tapos na ang laban kaya't kailangan niya itong magawa kung gusto niyang patunayan ang sarili niya. Nagpatuloy ang laban ngunit hinaharangan si Rin kaya't hindi maipasa ni Horori ang bola sa kanya tulad ng dati. Lalong naging masalimuot ang laro pero sinamantala ni Isagi ang pagkakataon at humingi ng pasa kay Kiri at dahil libre siya, hindi ito nagtagal dahil sa muli na namang humaharang si Karaso sa kanyang daan, malinaw na hindi siya makakalusot at nagsimulang mainis si Isagi dahil kung hindi niya maiiwasan si Karaso, wala siyang magagawa sa laro. Kailangan niyang kumilos ngayon at nang hindi inaasahan ay nagsabay ang galaw ni Nijiro sa kanya, tila mas nauunawaan niya ang laro ni Isagi kaysa sa iba kaya't nagulat si Isagi nang makita niyang nabasa ni Nijiro ang kanyang mga galaw habang sinusuportahan si Rin. Maayos ang pagkakaposisyon ni Nijiro malapit kay Isagi nang walang bola at may isang magandang galaw kaya't tiwala si Isagi na gagana ito, ipinasa muli ni Horori ang bola at habang inaalis ni Nijiro ang atensyon ni Karaso, sinubukan ni Yagi na pumosisyon sa diagonal na siyang blind spot ni Karaso. Gayunpaman ay nahulaan ni Karaso ang kanyang mga galaw at hinaharangan siya at dinasayang ang oras ni Isagi at lumipat siya sa kabilang panig. Mabilis na naiwasan si Karaso at nakalusot sa depensa at dahil dito, mas malinaw niyang nakita ang daan patungo sa goal. Sa wakas ay nabuksan ang daan pero malayo pa ito para sa kanya upang makapag-shoot, bukod pa rito nasa gitna si Chigiri at gayunpaman ay napansin niya na handa na si Rin, kaya kung maipapasa niya ang bola sa tamang oras ay tiyak na makakapuntos ito pero dahil nandyan ang kalaban ay magiging mahirap ito. Biglang tinawag ni Shido ang atensyon niya ngunit nakatalikod ito sa goal at sa sandaling iyon, napagtanto ni Isagi na kung may babalik ni Shido ang bola sa kanya at makakapag-shoot siya ng walang sagabal ni Chigiri, sa pag-iisip na ito ay ipinasa ang bola ni Isagi kay Shido pero ginawa ni Shido ang kabaligtaran ng kanyang inaasahan na diretsyong nakashoot si Shido mula sa kanyang posisyon. Nagulat si Isagi matapos makita ang shot na iyon at dahil sa lakas at bilis ng sipa ni Shido, napagtanto niya na si Shido ay halos hindi matatalo mula sa kahit saang posisyon sa loob ng area at naisip ni Isagi na tanga siya para asahang ibabalik ni Shido ang bola, lalo na sa klase ng manlalaro na gaya niya. Gayunpaman salamat kay Nijiro at nagkaroon sila ng mas maraming opsyon, at iyon ang nagbunga ng goal ng koponan at pinasalamatan ni Yagi si Nijiro at sumagot siya na wala iyon, siya lang ang kayang makasabay sa bilis nito kaya't maaari siyang gamitin ayon sa pangangailangan. Dahil dito ay naramdaman na ni Isagi na talagang kasama na siya sa laro at ang tanging kailangan niyang gawin ngayon ay makapuntos. Napansin ni Karaso na nagsisimulang maging kapaki-pakinabang si Isagi na nakakainis para sa kanya, kaya binabalak niyang magulo muli si Isagi upang tapusin na ito. Ngunit hinarap siya ni Rin na pumagitna sa kanilang dalawa at sinabihan si Isagi na hindi niya kakayanin si Karaso. Alam na ni Rin na si Karaso ay laging sumasalakay sa mga mahina kaya't hinamon niya ito na labanan siya imbes na si Isagi. Ikinainis ni Karaso ang mga taong mayabang kaya tinanggap niya ang hamon. Napansin ni Isagi na wala nang pumapansin sa kanya ngayon dahil abala sina Rin at Karaso sa kanilang sariling laban na tila hindi na pinapansin ang ibang manlalaro. Nang mapansin ni Karaso na hinaharangan siya ni Rin at doon ay nagdesisyon siyang ihinto ang pag-dribble at magpasa ng bola. Ngunit biglang pumasok si Isagi sa kanyang blind spot at nakuha ang bola bago pa makareact si Karaso. Matapos maagaw ang bola ay nagdesisyon si Yagi na makipagtulungan kina Nijiro at Hiri dahil mukhang maganda ang pagko-cooperate nila sa kanya, magsisimula na silang mag-counterattack at humaharang siya sa kanilang daan pero mabilis na ipinasa ni Isagi ang bola kay Nijiro. Sinundan siya ni Nijiro at pinrotektahan at habang si Horori naman ay magaling sa pagpaplano ng mga pasa. Dahil dito bago pa makabalik ang ibang manlalaro ay naipasa nila ang bola sa gitna at bumalik ang bola kay Isagi na ipinasa naman ito kay Horori dahil siya'y naiwan ng mag-isa.
Bago pa makalapit si Chigiri ay naghanap si Horori ng manlalarong mapapasahan para makapag-shoot o muling makapasa. Alam ni Isagi na si Shado na nasa tamang posisyon ay lalapit kay Horori para tanggapin ang bola, at sa kanyang likod ay magkakaroon ng maliit na espasyo. Doon siya maaaring makapuntos at ayon sa kanyang naisip ay nagpasa ng mahabang bola si Horori. Hindi alintana si Shado at tina-target ang opening na hinuhulaan ni Isagi at nabigyan nito ng perpektong pagkakataon si Isagi upang makapuntos, ngunit sa kasamaang palad ay kinukulang siya ng isang hakbang at nawala ang bola. Naisip at inunawa ni Isagi ang buong laro ngunit hindi sumapat ang kanyang pisikal na kakayahan para maabot ang inaasahan niya, dahil sa pagkakamaling iyon ay nakuha nito ang bola at pinasa ito sa gitna, kung saan papunta na si Rin at Karaso at alam ni Isagi na si Rin ang mananalo sa labanang ito, at ang huling hakbang na hindi niya nagawa ay tiyak na magagawa ni Rin. Tulad ng inaasahan ay nakapuntos si Rin na nagpatabla ng score sa 4-4, isang goal na lang ang kailangan upang maipanalo ang laro at napansin ni Karaso na ang pagkakashoot ni Rin ay maayos ang execution, kaya kinilala niya na magandang galaw ito. Napagtanto ni Karaso na mula nang nagsimulang seryosong maglaro si Isagi at naging bagong koponan sila na bagay na hindi niya gusto, alam ni Isagi na napatunayan nila kung ano ang kaya nilang gawin laban kina Rin at Shado, na nagpatibay sa kanilang pagsasama sa iisang koponan. Gayunpaman ay naalala niya ang mga sinabi ni Igo na kailangan nilang malalampasan sina Rin at Shado, dahil para sa kanila ay hindi kasama ang 6 na pinakamahuhusay bilang magkakampi. Dahil dito ay napagtanto ni Isagi na hindi ito ang gusto niyang paraan ng paglalaro. Lumapit bigla si Hiri at sinabi na muntik na silang makapuntos at humingi siya ng paumanhin dahil doon niya ipinasa ang bola. Ipinaliwanag ni Isagi na sa totoo lang ay perpekto ang pasa dahil eksaktong tumugma ito sa kanyang pananaw, ngunit hindi sapat ang kanyang pisikal na kakayahan upang makarating sa oras. Bagamat naiintindihan ng utak niya ang galaw ay hindi makasabay ang katawan niya. Nang marinig ito ay ipinapaalala ni Hiri na kung kikilos siya pagkatapos mag-isip ay huli na siya at maaaring gumana ngayon ang pagtingin, pag-iisip at pagkilos, pero kung nais niyang makapuntos bago si Rin o Shado ay kailangan niyang baguhin ang diskarte. Hindi pareho ang katawan nila at kahit tama ang pagkakalarawan ng laro sa isip niya, mahuhuli siya at di naintindihan ni Isagi ang ibig niyang sabihin kaya't ipinayo ni Horori na kailangan niyang gumalaw ng kusang loob, gamit ang instinct at sapat na iyon upang mabago ang kanyang pananaw sa laro. Matapos matanggap ang bagong impormasyong ito ay nagpatuloy ang laban, sa huling bahagi ng laro ay pagod na si Karaso kay Rin kaya nagdesisyon siyang huwag nang magsayang ng oras sa kanya at ipinasa ang bola kay Ita, na agad ibinalik ang bola sa kanya. Sinubukan ni Isagi na mahadlangan ito ngunit nabasa ni Karaso ang kanyang galaw at sinabing gusto lang niyang mag-iwan ng espasyo. Bago pa makapag-react ang iba ay nagbigay si Karaso ng mahabang pasa kay Chigiri, na tumakbo ng buong bilis sa kanan. Nagulat si Isagi nang makita ito pero biglang lumitaw si Shado at ninakaw ang bola bago pa makarating si Chigiri, kahit isa sa 6 na pinakamagagaling ang nakakuha ng bola, nanatiling determinado si Isagi na siya ang makakakuha ng susunod na goal. Ibinigay ni Shado ang isang mahabang pasa at napunta ang bola kay Nijiro na agad ipinasa ito kay Isagi. Si Isagi ay naghahanda na para sa huling galaw niya at kahit na iniisip niyang malalampasan niya si Rin at Shado, alam niyang hindi aabot ang kanyang pisikal na kakayahan sa kanilang antas. Habang papalapit na siya sa huling linya ay naalala niya ang payo ni Kiri na kumilos ayon sa reflex. Tinanong ni Yagi ang sarili kung paano nga ba mag-isip gamit ang reflex at dahil para sa kanya ay laging nagsisimula siya sa pagtingin pag-iisip at sa kapaggalaw na iyon ang kanyang kalakasan. Hindi niya alam kung paano kumilos ng reflex o kung posible ba ito para sa tao, kaya't hindi niya ito maintindihan at bago pa niya matukoy ang sagot ay humaharang na si Karaso sa kanyang daan at sinabing huwag siyang masyadong magpapakasaya dahil tatapusin niya ito. Naiinis si Isagi dahil tila palaging nasa maling lugar si Karaso. Biglang lumapit si Rin at sinabihan na ipasa ang bola kaya't nagulat si Isagi na muling nakikipagtulungan si Rin sa kanya at sumama rin si Nijiro sa laro, na nagtagumpay sa pagbuo ng isang tatluhang laro na maaaring makalampas kay Karaso at Ita. Ang tatlo ay mabilis na nagpalitan ng pasa at kasunod na lumapit si Horori na naipasa sa kanya ang bola sa tamang oras, agad lumapit si Chigiri sa kanya, kaya nasa mga kamay na ni Horori ang susunod na galaw, kapag ipinasang muli ni Horori ang bola ay malamang na si Rin at Shado ay tatakbo na papunta sa goal.
Ang makontrol ang sitwasyon sa harap ng goal ang magpapasya kung sino ang makakapuntos at dahil dito, nagmadali silang lahat at tumakbo si Isagi ng buong bilis dahil kung hindi siya magsusumikap at hindi siya aabot tulad ng nangyari noong una, naisip niya kung saan dapat siya aabang, kaya sinimulan niyang alisin ang iba't ibang posibilidad sa kanyang isipan. Matapos ang mahabang pag-iisip ay napagtanto niyang mali ang ginagawa niya na muli siyang nag-iisip ng sobra, kung mag-iisip siya matapos makita ang sitwasyon kaso huli na ang lahat at nagdesisyon si Isagi na tigilan na ang sobrang pag-aalala, at kumilos siya ayon sa instinct na umaasa sa kanyang kakayahan, reflexes at pandama. Tumugon siya sa tamang oras at napansin agad ni Hiri ang pagbabago sa laro ni Isagi, kaya't mabilis niyang ipinasa ang bola sa kanya at sina Shido at Rin ay nagtangkang kunin ang bola, pero nagulat sila nang malampasan sila ni Isagi ng may matinding bilis at kakaibang aura, na nagbigay daan upang makapuntos siya. Sa pamamagitan ng kahangahangang galaw na iyon ay napanalo ni Isagi ang laro para sa kanilang koponan, tumakbo si Nijiro patungo kay Isagi upang batiin siya at sumigaw na napakagaling niya dahil nalusutan niya si Rin at Shido at si Isagi mismo ay nagulat sa nangyari, hindi alam ni Isagi kung paano niya iyon nagawa, dahil sinubukan lang niyang gawin ang sinabi ni Hiri na kumilos gamit ang reflex. Gumalaw ng kusa ang kanyang katawan kaya't parang nagkaroon siya ng isang uri ng panloob na paggising, lumapit din sa kanya si Shido na kinikilala na mahusay ang kanyang paglalaro at napansin ni Shido na parang nagkikislapan ang mga selula ni Isagi, kaya naisip niyang magugustuhan niya ang mga biglaang pagsabog ng lakas nito. Tila hindi sumasang-ayon si Rin dahil hindi siya na-impress at iniisip niyang hindi naman alam ni Isagi kung paano niya iyon nagawa. Dahil dito ay kumbinsido si Rin na nagawa lang ni Isagi na maagaw ang bola dahil sa swerte kaya't siya'y naiinis, hindi sumagot si Isagi sa sinabi ni Rin at matapos siyang umalis ay patuloy pa rin siyang nag-iisip tungkol sa ginawa niya, sinusubukang alamin kung paano ito nangyari. Wala siyang ideya kung paano niya iyon ginawa pero sigurado siyang nalampasan niya si Rin at Shido. Sa ibang eksena ay makikita natin si Igo na iniisa-isa ang laro ni Isagi matapos niyang mapanood ang galaw nito at habang malalim sa pag-iisip at mahigpit na nakakonsentrate, alam niyang nakapasok na si Isagi sa mekanismong gumagawa ng mga himala na malamang ay magpapabago ng mga susunod na mangyayari. Pagkatapos nito sa waiting room ay inanunsyo ang ikatlong miyembro ng koponan at ito si Ario Mikage, na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makilahok at matagal na niyang gustong makipagkompetensya kasama ang kanyang kaibigan na si Nagi Seishi, na napili bilang isa sa 6 na pinakamagagaling kasama si Kenyo Yukimi. Matapos mapili ang mga kalahok ng koponan ay tinawag na ang mga manlalaro sa field para lumaban sa ikalawang laro, lumapit si Kenos kay Nagi upang sabay silang pumunta sa field at nang makita ni Nagi na makakasama si Ario sa kanyang koponan, tila nagising ang kanyang competitive spirit na nagbago ang kanyang aura at naging mas malakas. Noong nakaraan ay ipinakita ang nakaraan ni Rio kung saan hinahangaan siya ng lahat ng mga kaklase niya sa eskwelahan, magaling kasi siya sa halos lahat ng kanyang pinasok at mula sa sports, academics at pagkanta na kahit ano pa ay lagi niyang nakakamit ang gusto niya. Pero nang makilala niya ang mundo ng football ay napagtanto niyang may mga bagay na hindi niya kayang abutin. Sa kasalukuyan ay natutuwa siya na nakarating siya sa kinaroroonan niya ngayon dahil muli siyang makakapaglaro sa tabi ni Nagi. Lumapit si Rio sa kanya sa field at may kompetisyong titig habang sinasabi na huwag siyang mawawala sa paningin niya. Samantala si Isagi naman ay pinapanood ang recording ng kanyang laro at ina-analyze ang kanyang mga galaw at mga play na ginawa. Ipinaliwanag niya na inakala ng iba na pupunta siya sa ibang ruta pero dumaan si Carazo at pumasok sa pagitan ng depensa ni Iron. Biglang nagtanong si Nero kung nagsimulang gumalaw si Isagi matapos niyang pag-isipan ang lahat ng iyon. Sumagot si Isagi na talagang kusang gumalaw ang katawan niya habang iniisip niya ang mga galaw. Sa huli ay naunahan niya si Rin at Shido para makapag-shoot at na-impress si Nero na naramdaman ni Isagi ang lahat ng iyon sa mismong sandaling iyon, pero nilinaw ni Isagi na hindi siya sigurado kung kaya niya bang ulitin ang ganoong klaseng komplikadong galaw. Sa eksenang iyon ay dumating si Hiyari at sinabing hindi rin niya inasahan na makakapuntos si Isagi. Ipinaliwanag ni Hiyari na itinira niya ang bola sa gitna at iniisip na maaaring makarating ito kay Rin o sa iba pang manlalaro. Mahalagang maglaan ng oras para isipin at suriin ang estilo ng laro na naaayon kay Isagi. Tinanong ni Isagi si Hiyari kung bakit niya sinabing mag-isip na parang reflex lang at ipinaliwanag ni Hiyari na ito ay parang mga laro katulad ng Tetris. Sa una ay nagsisimula ka ng mabagal kaya't may oras kang isipin ng mabuti kung saan ilalagay ang mga piraso,
pero habang bumibilis ang laro at wala ka ng oras mag-isip at kailangan mong gumalaw sa mabilis na ritmo. Ang ganitong uri ng paglalaro na sabay sa ritmo ni Narin at Shido ay mahirap gawin at ang paliwanag na iyon ay nagbigay ng linaw kay Isagi, na kung ginawa niya ang dati niyang estilo na baka bumagal lang siya at ipinakita ni Hiyari kay Isagi kung paano tila nakaayos ang mga piraso sa isang puzzle, ano ang nakareserba at ano ang susunod na piraso. Kailangang malaman ni Isagi ang impormasyong iyon at isipin na kumilos ayon dito, ang mga bihasang gamers ay kaya na iproseso ang lahat ng ito ng mabilis, gamit ang tamang combination ng mga key at ganoon din sa football. Nang maintindihan iyon ay naalala ni Isagi ang huling laro kung saan nakita niya ang posisyon ng mga manlalaro at ang mga plano nila at ang mga kasangkapang nasa kanya, na iproseso niya ang lahat ng iyon ng mabilis kaya't nagawa niyang mag-set up para sa strike bago pa ang iba. Sinabi ni Hiyari kay Isagi na iyon ay bunga ng lahat ng kanyang na-master at sa labas ay parang napakalaking bagay ang ginawa niya pero sa totoo lang, bumilis siya dahil naipon na niya ang lahat ng kanyang natutunan at napagtanto ni Nijiro na hindi naman bago ang kakayahan ni Isagi, pero na-improve ang kanyang hardware na parang ang software ay pareho pa rin pero mas mahusay na ang sistema. Sumang-ayon si Hiyari at sinabi na ito ay parang pag-upgrade ng mga cellphone mula 4G patungo sa 5G, sa wakas ay naunawaan ni Isagi kung ano ang nagdulot ng ganoong klaseng pakiramdam at dahil sa kanyang matinding konsentrasyon, si Isagi ay tila nasa isang trance ay halos malinaw na ang lahat sa kanya. Gayunpaman ay sinabi niya na nagawa lang niya ito dahil nagkataon na maraming bagay ang nagtugma, halimbawa si Narin at Shido ay nagkompetensya kaya't hindi naging mahirap para sa kanya ang makapasok at bukod pa rito, hindi rin niya magagawa ito nang walang tulong ni Nahiri at Nijiro. Dahil dito ay nagpasalamat si Isagi sa kanila at sinagot siya ni Nijiro na sa totoo lang ay hindi niya nasabayan ang bilis ng iba, napakahusay ng mga galaw ni Narin at Shido kaya hindi siya makasunod pero naramdaman niyang kayang sabayan ni Isagi ang mga ito kahit papaano. Natuwa si Isagi sa narinig na nagsabing dahil kay Nijiro ay nadagdagan ang kanyang mga tactics sa laro kaya't walang problema. Nagkomento rin si Nijiro na kahanga-hanga ang laro ni Hiri at kahit pa sinabi ni Hiri na naglaro lang siya tulad ng dati at ngunit, ang goal ni Isagi ang nagbigay daan sa kanila ni Nijiro na ipakita ang kanilang kakayahan at sa palagay niya, silang tatlo ay nagawa ang kanilang makakaya. Sumang-ayon si Yagi na nagsabing hindi siya nagsisisi sa nangyari, si Nijiro naman ay nagbanggit na hindi na siya makapaghintay na makita ang mga resulta at nagdiwang ang tatlo sa kanilang tagumpay sa pagsubok. Habang si Isagi naman ay nag-iisip na nakakuha siya ng bagong pakiramdam o kakayahan, ngunit hindi pa niya ito ganap na master at kung mapapataas niya ang kakayahan niyang ulitin ang bagong natutunan at gamitin ito ng malaya, alam niyang makakapag-ambisyon pa siya ng mas mataas. Pinutol ni Jair ang kanyang pag-iisip para ipaalam na magsisimula na ang susunod na laban, balik tayo sa field kung saan maghaharap ang Team A2 at Team C1 at pagkasimula pa lang ng laro, ang unang ginawa ni Nai ay ipasa ang bola kay Rio. Alam ni Rio na umunlad siya mula nang piliin ni Nai ang ibang mga manlalaro kaya't pilit niyang hinabol ito, pero alam niyang nauuna pa rin sa kanya si Nagi at kaya't nagdesisyon siyang patunayan sa sarili na siya lang ang karapat-dapat na maging katabi ni Nagi. Nagulat ang lahat ng manlalaro nang makita nilang parang naglalaro lang si Rio at Nagi. Mabilis silang sumulong sa field na parang silang dalawa lang ang naglalaro at nakatuon si Rio kay Nagi. Kahit pa may kalaban sa harapan niya at dahil alam niya kung anong uri ng pasa ang gusto ni Nagi at ang tamang timing para dito. Nagawa niyang maipasa ang bola ng walang problema kaso naudlot ito dahil sa biglang pagpasok ni Yukiya at ito ang pinakamatangkad na batang manlalaro na nakakuha ng bola kahit na mataas ang pasa. Agad niyang ipinasa ito kay Rin at si Shido naman ay agad na humingi ng pasa pero nainis nang hindi siya pinansin ni Rin. Si Gashi naman ay humiling kay Rin na gamitin siya na sinasabing siya ang monk na magagamit ng team, na pagdesisyonan ni Rin na ipasa sa kanya ang bola kaya natuwa si Gashi na maisasagawa niya ang kontra-atake kasama ang numero 1, pero biglang sumulpot si Rose at hinaharangan siya at sinabing gagawin siyang useless monk. Alam ni Gashi na hindi magiging madali para sa kanya pero balak niyang mailapit ang bola sa goal at naguluhan siya kung dapat bang ipasa kay Rin o kay Shido at dahil sa pagdadalawang isip, napipikon si Shido at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya at dahil dito, kinabahan si Gashi at ipinasang walang pag-iisip ang bola kay Shido. Kinuha ni Shido ang bola at sinubukan na makalusot sa likod ni Kim pero laking gulat niya nang maagaw ni Kim ang bola mula sa ganoong posisyon,
Maging si Shido ay napahanga sa galaw na iyon at dahil dito ay napunta ang bola kay Kenny Yukimi na isa sa mga pinakamahusay sa 6 na manlalaro. Mabilis siyang kumilos at hinarap si Rin na nagawang malusutan ng walang kahirap-hirap sa loob lamang ng ilang segundo. Nagulat si Ryo nang makita ang paggamit ni Kenny ng outside step na isang galaw na nagpapabago sa sentro ng gravity ng kalaban para malalampasan ito ng mabilis. Ang bilis ng kanyang galaw ay tila sumabog at tinrato niya si Rin bilang ang numero 1, na parang isang bata lang at sinabi ni Kenny na ang football ay mano-mano at sa ganitong sitwasyon, alam niyang walang makakatalo sa kanya sa Japan at na-excite si Shido nang makita ang laro ni Kenny kaya't lumapit siya rito at hiniling na ulitin ni Kenny ang galaw kasama siya. Hinarap ni Kenny si Shido nang walang pag-alinlangan at napansin ni Ryo na kahit hindi halata, malaking tulong ang kanyang bilis at pisikal na kakayahan at habang si Bakira ay gumagamit ng teknikal na galaw at pagkamalikhain, si Kenny naman ay umaasa sa lakas at bilis. Alam ni Gashi na hindi nila ito matatalo ng mag-isa kaya't hiningi niya ang tulong ni Isagi na magsama sila, pero nagulat siya nang sabihing huwag siyang utusan nito at kahit na balak pa rin naman niyang makipagtulungan, nang makita iyon ay tumakbo si Ryo papunta kay Kenny at sinabing samantalahin nito ang gilid ng field pero tumanggi si Kenny. Ipinapaliwanag na magiging maayos ang lahat basta't maisushoot niya ang bola. Napatulala si Ryo nang makita niyang plano ni Kenny na mag-shoot mula sa malayo at kahit na mukhang walang tamang direksyon ang pag-target, sa kabila nito ay ginawa ni Kenny ang isang mataas na target at doon ay nagulat si Ryo nang makita niyang nagbago ang trajectory ng bola, bumababa at kumukurba. Biglang dumating si Arius para harangin ang bola at walang malay si Kenny na may isa pang nandyan. Pero bago pa maagaw ni Arius ang bola ay dumating si Nagi at nakuha ito at tuluyang naipasok sa goal at doon ay napagtanto ni Ryo na naglalaro ang mga pinakamahusay na parang nasa ibang level, at si Nagi ay hindi na ang taong kilala niya noon. Sina Nagi at Kenny ay hindi lang nag-coordinate na kundi nagpapahusay pa sa isa't isa sa paglalaro nila sa pinakamataas na antas. Alam ni Ryo na sa kasalukuyang antas niya at hindi niya maaabutan si Nagi. Hindi na niya kayang magbigay ng sapat na kasiyahan dito at habang inaalala ang mga lumang alaala nila ni Nagi, tinanggap ni Ryo ang katotohanan na hindi na siya ang taong para kay Nagi. Nagpatuloy ang laban at sinabi ni Rin kay Ryo na ang 6 na pinakamagagaling na manlalaro ay nasa ibang antas, may mga kakayahan na umaabot sa higit 100% kumpara sa mga normal na tao na kahit gaano pa siya magpursige ay limitado lang sa 99% ang kaya niyang makamit. Sa kasalukuyan ng team ay dinodomina ng mga ito, alam ni Ryo na hindi niya sila kayang mapapantayan at sinipa ni Rin ang unang goal para sa kanilang team, at nainis si Shido dahil parang sinasadya ni Rin na iwanan siya sa laro, sinagot siya ni Rin na inaayos lang niya ang field para mas mapabuti ang takbo ng laro. Habang pinagmamasdan ang galaw ng 6 na pinakamagagaling na manlalaro ay napagtanto ni Ryo na hindi siya tulad nila. Kahit matalo siya rito at pauwiin ay patuloy pa rin ang buhay niya at babalik lang siya sa dating buhay pero nang isipin ito, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon na hindi siya kailanman magiging manlalaro ng football. Para sa kanyang ama, ipinanganak siya upang mahihigitan ang lahat ngunit para sa iilang napipili lang ang pagiging manlalaro ng football at hindi kabilang si Ryo doon, lagi niyang sinasabi na para rin ito sa ikabubuti ni Ryo ngunit habang iniisip niya ito, napagtanto niyang kalokohan ang lahat ng iyon. Alam niya na ang pagbabalik sa dating buhay ay nangangahulugang pagbabalik sa buhay ng pagkabagot, ang totoong gusto niya ay narito sa field at ito ngayon ay nasa kanyang mga kamay at inilagay ni Ryo ang bola sa lupa, naghahanda para ipagpatuloy ang laro at habang iniisip na kung ang kanyang pangarap ay tuluyan ng mabasag, itatapon niya na lang lahat ng iyon at magiging isang hangal. Sa bagong mentality na ito ay sumugod siya sa laro na may bagong pananaw at kung ang kakayahan niya ay limitado sa 99% at ang talento niya ay ang pagpapahusay sa anumang play, kailangan niyang ipagmalaki iyon at umasa sa kakayahang iyon at sumulong si Ryo sa field dala ang bola. Alam niyang hindi na siya apprentice of many at master of none, kundi kaya na niyang kontrolin ang laro sa kabuuan at naghanda si Nagi sa posisyon upang ipasa ni Ryo ang bola sa kanya. Pero laking gulat ni Nagi nang hindi niya ito ginawa. Nagulat ang lahat nang makitang hindi plano ni Ryo na magpasa at nang masipa ni Ryo ang bola at inaakala nilang mali ang target pero tulad ng ginawa ni Kenny kanina, nagbago ang direksyon ng bola at dahil doon ay naipasok ni Ryo ang kanyang unang goal sa laban na ito. Ginaya niya ang estilo ni Kenny at sa sandaling iyon ay ipinakita ni Ryo ang isang bagong estilo ng laro at ito ang chameleon.
Nagulat ang lahat nang makita ang galaw ni Rio sa screen na ginamit ang kanyang kakayahang mag-adapt at umasa sa kanyang kahusayan. Para sa kanya ito ang sagot upang manatiling buhay sa loob ng Blue Lock at gamit ang kanyang kakayahan sa pag-aaral at pag-angkop bilang armas sa laban. Nagulat sila nang marinig na iginagaya ni Rio ang mga galaw ng iba at sinabi niyang magiging invincible na ito ngayon. Pero hindi sumang-ayon si Hiri at naipinaliwanag na kahit gaano pa kaganda ang pagkopya ng isang galaw, nananatili pa rin itong kopya na kahit maulit niya ito ng 99% ay hindi pa rin ito matatalo ang isang orihinal na teknik na buo at 100% na kahusayan. Sang-ayon si Isagi dito dahil kahit ulitin ni Rio ang isang galaw ay mananatili itong mas mababa kumpara sa orihinal. Bukod pa rito ay hindi rin maaaring kopyahin ni Rio ang bilis o tangkad ng iba kaya't hindi niya alam kung paano niya masasagot ang limitasyong iyon. Ibig sabihin ang kakayahan ni Rio na mangopya ay nasa proseso pa rin ng pagdevelop sa ngayon at balik sa laro, sa kabila ng lahat ay nagawang maka-score ng Team A2 ng pang-5 goal na nagbigay sa kanila ng panalo sa laban na 5-3 na score at para kay Rio, malinaw na hindi pa siya nasa level para lampasan ang 6 na pinakamahusay na manlalaro. Pero alam na niya ngayon ang daan na kailangan niyang tahakin para umunlad at lumapit si Nagi kay Rio at sinabing bagamat natalo sila ay nagawa pa rin ni Rio ang isang napakagandang goal, at gusto niya ang kakayahan nitong kopyahin na ang mga kakayahan ng iba pang manlalaro. Sumagot si Rio na hindi pa iyon sapat dahil hindi iyon ang uri ng football na gusto niyang laruin, dahil dito ay hiningi ni Rio kay Nagi na huwag siyang maliitin at maghintay lang, dahil magiging isang tao siya na hindi maiiwasang gustuhin ni Nagi na sundan. Pagkatapos ng ilang panahon, ang koponan ay nanalo sa lahat ng kanilang mga laban at ngayon si Isagi ay nanunood ng final match kasama ang iba pero may problema, kahit na nangunguna ang koponan na walang tigil sa panalo dahil sina Shido at Rin ay hindi pa rin magkasundo kahit kaunti, na nagresulta sa kanilang pagtatalo sa huling laban. Nagawang ipasok ni Rin ang huling goal ng koponan pagkatapos ng paglalaban kay Shido, na nagbigay ng panalo sa koponan muli at kahit tapos na ang laro ay sumugod pa rin si Rin kay Shido para salakayin ito, sabay sabing maaari na niya itong patayin ng walang alalahanin dahil isa itong walang talento na insekto. Hindi nagpaawat si Shido at sumagot ng pag-alit na sisipain at tatapusin niya ito at walang pasubali. Tinamaan ni Shido si Rin sa mukha na dahilan para ito'y bumagsak ng patihaya at dahil dito ay nakuha ni Shido ang kalamangan at sinabing wawasakin niya ang ulo ni Rin kaso bago niya ito may patama, nakatanggap siya ng malakas na kuryenteng nagpabagsak sa kanya agad. Sa kanyang opisina ay galit na nagsalita si Igo at sinabing hindi siya makapaniwala na kinailangan niyang gamitin ang sistema ng kuryente. Nilinaw niya na tapos na ang lahat ng mga laban at pagsusulit kaya't sa loob ng 6 na oras ay iaanunsyo na niya ang line-up laban sa U20 ng Japan. Pagkatapos nito ay makikita si Igo sa kanyang opisina habang sinusuri ang listahan ng mga manlalaro na nakapasa sa ikatlong seleksyon at nagtanggal siya ng malaking bilang sa listahan. Tinanong siya ng kanyang katulong kung nakapagdesisyon na siya at sinagot ito ni Igo ng oo at sabay sabing maraming kusinero ang minsang sumisira sa sabaw. Ipinaliwanag na minsan ay kailangang magbawas ng ilang talento kung gusto mong manalo at agad pagkatapos nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa pamunuan ng Japanese Football Union na tila hindi niya inaasahan. Samantala ay nagtipon ang lahat ng mga manlalaro sa meeting room dahil may 34 na minuto na lang bago ang anunsyo ng line-up para sa laban kontra U20. Subalit wala si Shido sa kanilang hanay kaya't inisip ng ilan na nasa silid ng parusa pa rin siya at sa kabilang dako ay iniisip ni Yagi na, bukod sa 6 na pinakamahusay ang tanging mga nakapuntos ay siya, si Bakira, Baro at Aryo. Kung gagamitin ang criteria na iyon ay may tsansa siyang mapili, at talagang nais niyang mapabilang dahil gusto niyang makipaglaban sa larangan kung saan mababago niya ang kanyang kapalaran. Nang dumating na ang sandali ay bumukas ang mga pinto ng meeting room at pumasok si Igo, binati ang lahat at sinabing ito ang pangalawang beses na magkikita sila ng harapan. Lahat ay medyo nagulat na makita siya ng personal matapos ang matagal na panahon. Pinaliwanag ni Igo na ang football ay isang laro kung saan ang mga goal lamang ang mahalaga kaya't ito ang kanyang ginawang basehan, isang koponan sa paligid ng makasariling manlalaro na may pinakamataas na average ng mga goals. Ngayon ay dapat silang maghanda dahil iaanunsyo na ang 11 manlalaro na haharap sa sub-20 ng Japan. Una sa unahan ay si Rin Itoshi na may pinakamataas na average ng mga goals na 2.5 bawat laro at ang koponan ay gagamit ng sobrang agresibong porma na nakasentro kay Rin.
Kung sila ay makakapuntos ng 5 goals, si Rin ay mag-aambag ng 6 at magiging sandata ng koponan, si Rin ang mag-uugnay sa pilosopiya ng koponan at ang iba pang 10 manlalaro ay magsisilbing bala na tutulong sa kanya upang sirain ang depensa ng kalaban. Una sa posisyon ng goalkeeper ay si Gagamaro na may eksplosibong reaksyon at mabilis na galaw sa buong katawan, dahilan kung bakit siya ang nakakuha ng pinakamataas na puntos sa pagsusulit para sa posisyon ng goalkeeper. Ang mga susunod ay ang mga sentral na depensa na sina Yubei Aryo at Iki Nico. Ang kanang depensa ay mataas at malakas na makakapigil sa kalaban at habang ang kaliwang depensa ay matalino, mahusay sa pag-agaw ng bola at sa pagbasa ng laro at ang mga wingback ay gagamit ng kanilang bilis upang umabanti sa field. Sa kanan ay si Chigiri Hayama at sa kaliwa ay si Bakira Amuro. Ang defensive pivot na mag-uugnay ng depensa at opensa ay si Carazo, na pinakamagaling sa paghawak ng bola sa buong Blue Lock at may kakayahang makita ang mga oportunidad kaya't siya ang magsisilbing core. Ipinakilala ni Igo ang mga atake na manlalaro na wawasak sa depensa mula sa gilid. Sa kanan ay si Otoya Eita na may bilis at kakayahang pumuslit sa depensa at sa kaliwa ay si Kino Yukimiya na mahusay sa one-on-one situations. Ang pangunahing manlalaro sa atake ay si Nagi Shishiro at isang sobrang talento na nakakapuntos dahil sa kanyang mahusay na kontrol sa bola. Nagpahinga sandali si Igo at ipinapaalala na ang koponan ay gagamit ng sobrang agresibong formation na may si Rin Itoshi sa gitna. Ang pinakamaraming nakapuntos na kasabay ng pagtutugma kay Rin ay si Isagi at ito ang ating pangunahing bida. Nabigla si Isagi sa pagkarinig ng kanyang pangalan at alam na ngayon ay kabilang na siya sa koponang magbibigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Tinapos ni Igo ang kanyang anunsyo sa pagsasabing ito ang Blue Lock 11 na haharap sa Sub-20 ng Japan at nagdiwang si Yagi subalit sa kabilang banda, ang mga manlalarong hindi napili ay hindi natuwa. Nagtanong si Kino kung bakit wala si Shido sa koponan at gayong marami siyang naipasok na goals at siya ang ikalawa sa ranggo. Sumagot si Igo na totoo iyon at si Shido Ryusei ay may average na 2 goals kada laro. Ngunit ang mga goals na iyon ay bunga ng sarili niyang kakayahan kaya't sa mga pagsusulit ay hindi siya nakapagbigay ng anumang chemistry sa iba, partikular kina Rin at Isagi. Dahil sa kanyang agresibong ugali ay posibleng ma-expel siya dahil sa violent behavior na maaaring magdala ng disadvantage sa koponan at dahil dito, nagpasya si Igo na hindi siya dapat maglaro kasama ni Rin Itoshi at dagdag pa rito, walang sino man sa koponan ang kayang kontrolin ang isang makasarili tulad ni Shido Ryusei. Ang isang manlalaro na ginagamit ang kanyang talino at mga goals upang mapabuti ang antas ng koponan ay isang talento na bihira sa Blue Lock. Napansin ni Kino na nasasayang ang hindi paggamit sa kanyang talento at sumang-ayon si Igo kaya't plano niya na si Shido Ryusei ang maging wildcard na papalit kay Rin Itoshi. Subalit at nagbago ang plano dahil ilang oras ang nakalipas at nakatanggap si Igo ng tawag mula sa pamunuan ng UJF na nagsabing kung hindi nila matutupad ang hinihingi ni Sei Itoshi, tatanggi itong maglaro at kung hindi siya maglalaro ay makakancel ang laban. Dahil walang mga tiket na ibebenta ay mauuwi sa natural na pagkamatay ang Blue Lock, bago ay anunsyo ni Igo ang kahilingan ni Sei Itoshi ay makikita kung ano ang nangyari 3 oras bago iyon, si Shido ay nakatali at hindi makagalaw sa isang silid at sinabi niya na palayain siya at nangako na hindi na siya mananakit ng kahit sino pa. Ngunit dahil walang sumagot ay nawala siya ng pasensya at nagbitiw ng mga banta ng kamatayan. Sa sandaling iyon ay pumasok si Itoshi sa silid at sinabing gusto niyang palayain si Shido dahil kailangan niya ang ego nito at nais na palayain ang kanyang galit para sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan ay inanunsyo ni Igo na ang kondisyon ni Itoshi ay isama ang isang manlalaro na siya mismo ang pumili mula sa Blue Lock. Sa madaling salita ay pinili ni Sei si Shido Ryusei kaysa sa iba pang manlalaro. Inihayag ni Igo na mayroong 15 araw pa silang natitira at bibigyan niya sila ng isang programa ng pagsasanay na magbibigay sa kanila ng chance sa tagumpay. Hinimok niya ang lahat na ibigay ang kanilang lahat at dahil simula ngayon ang pagkabigo ay hindi na pahihintulutan, ngunit sa kabila ng kanyang mga salita ay walang manlalaro sa koponan ang nagpakita ng takot, at iyon ang Igo na nais makita ni Igo sa Blue Lock 11. Si Yagi rin ay nagpakita ng matinding determinasyon na may layunin na hindi lamang makuha ang posisyon kundi matiyak na mananalo ang Blue Lock sa laban at makarating siya sa pandaigdigang antas. Inanunsyo ni Igo na magsisimula na ang huling pagsasanay. Pagkatapos ay makikita sa training center ng Sub-20 ng Japan ang kanilang meeting room,
ipinahayag ng manager na si Saiki Hoichi na sa kauna-unahang pagkakataon ay sasali si Sei Hitoshi sa koponan, karamihan sa mga manlalaro ay nagulat sa balitang iyon. Ngunit isa sa kanila na nagngangalang Sendo ay nagsabi na para sa kanya na si Sei ay tila isang mayabang na tao. Nilinaw ni Seiji na sa ngalan ng karangalan ng Japan at hindi nila kayang matalo at sinabi ni Sei na wala siyang interes kahit kanino sa kanila, ngunit ito ay isang pagkakataong hindi na mauulit sa kanilang mga karera. Kaya't hiniling niya na huwag nila siyang subukan at nasaktan si Sendo sa sinabi ni Sei at tumayo, nagbabala na huwag siyang maliitin at dahil siya ay kilala sa ibang bansa, kahit na sa mga junior na antas lamang at idinagdag pa niya na ang kanilang koponan ay naglalaro sa unang dibisyon at siya mismo ay isang starter. Hindi pinansin ni Sei ang mga salitang iyon at sinabi na maaaring masaya si Sendo na maglaro sa isang seleksyon at kumita ng 50 milyong yen kada taon, at magpakasal sa isang supermodel, ngunit doon magtatapos ang kanyang karera sa football. Para kay Sei ang tanging mahalaga ay maging pinakamahusay sa mundo, kaya ang mga pangarap ni Sendo ay hindi maihahambing sa kanyang mga layunin at nagprotesta si Sendo kaso bigla na lang binangga ni Shido ang kanyang ulo sa mesa at nawalan ito ng malay, sabay sabing isa itong napakahinang striker. Binanggit niya na kung ang iniintindi ni Sendo ay ang estado at dapat subukan nito sa kanyang susunod na buhay, nag-alala ang iba pang mga manlalaro sa ginawa ni Shido, ngunit sinabi lang ni Shido na kung siya ang mananalo ay gagawin siyang starter. Nagkamalay si Sendo at sinubukan na atakihin si Shido pero unang kumilos si Shido at tinangkang masipa ang ulo ni Sendo, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga manlalaro na pinatumba siya sa sahig at sabay sabing gusto niya ang ganitong espiritu, ngunit dapat magpakita ng resulta sa larangan ng laro. Ang manlalarong ito ay ipinakilala bilang si Oliver Aiko na nagsalita rin kay Sei at iminungkahi na makuha niya ang tiwala ng koponan sa pamamagitan ng isang laro. Sa ibang eksena sa Blue Lock, sina Chigiri, Isagi at Bakira ay nag-aaral ng kanilang mga magiging kalaban. Ang depensa ng koponang kanilang haharapin ay nakasalalay kay Oliver na may mga alok mula sa Serie A, kung may nakakaintindi sa depensa ng Sub-20 at sinabi ni Bakira na sa ganitong kaso, kailangan lang nilang durugan ang depensa nito. Sumagot si Chigiri na tama pero ipinaliwanag din niya na ito ay isang elite na koponan ng mga manlalarong wala pang 20 taong gulang, kaya't hindi ito magiging madali at sa sandaling iyon, inihayag na kailangan nilang kumpletuhin ang kanilang pang-umagang pagsasanay bago magpahinga. Pagkatapos ng pagsasanay ay patuloy na iniisip ni Isagi ang sinabi ni Bakira na kailangan lang nilang durugan ang Sub-20. Alam niyang kulang pa siya sa antas na iyon dahil ang pagpasok sa Trans-State noong nakaraan ay isang aksidente lamang, mas mabuti sana kung magagamit niya ito sa kanyang kagustuhan. Nang makita si Rin na patuloy pa rin sa pag-ensayo kahit na oras na ng pahinga at sinabi ni Isagi na dapat itong magpahinga upang maiwasang masaktan, sagot ni Rin na kung mangyari man iyon ay nangangahulugang hindi siya karapat-dapat, pero ngayon ay may pagkakataon na siyang labanan ang kanyang kapatid at kailangang talunin ito. Nagulat si Isagi sa determinasyon ni Rin kaya't inabutan niya ito ng tubig habang nagsasabi na kung masaktan si Rin, magiging problema iyon para sa Blue Lock at ang tanging hiling ni Isagi ay huwag maging sanhi ng problema si Rin. Makalipas ang ilang sandali ay nagtipon ang lahat sa meeting room kung saan inanunsyo ni Igo na tuturuan niya sila kung paano mag-apoy para sa kanilang mga buhay. Ito ay isang mahalagang elemento para maging pinakamahusay na striker sa mundo. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa daloy at ito ay isang estado ng malalim na konsentrasyon na nagmumula sa pinakamainam na personal na karanasan. Sinabi niyang kahit anong antas pa ng tao at minsan ay masyadong tutok sila sa isang bagay na nakakalimutan nila ang oras. Ang estado na ito ay ang kasiyahang nararamdaman sa paggawa at pag-eengganyo ng utak na tinatawag na daloy. Pinayuhan sila ni Igo na alalahanin ang sandali nang nagbigay sila ng lahat sa isang laro sa Blue Lock. Ipinaliwanag na ang pag-alala sa mga ganitong karanasan ay makakatulong sa kanila upang muling maulit ang trance na iyon. Ang pinakamahalagang kondisyon ay ang pagtutok sa isang mapangahas na hamon at dahil kung mas mataas ang kanilang kakayahan kaysa sa hamon, sila ay magbubuhos at mawawalan ng interes at sa kabaligtaran kung mas mataas ang hamon kaysa sa kanilang kakayahan, hindi sila makakaramdam ng tagumpay at matatalo ng kaba. Kailangan nila ng tamang konsentrasyon para sa isang matinding hamon at dapat nilang malaman ng mabuti ang kanilang mga kakayahan upang magamit ang mga ito at hahamunin ang kanilang sarili sa naaangkop na layunin, malamang ito ang magdadala sa kanila sa susunod na antas.
Bagamat mukhang isang milagro mula sa labas ay may formula para dito at ito ang tinatawag na daloy, binalaan sila ni Igo na hindi madaling maabot ang estado na ito dahil bihira ang mga taong ganap na nalulubog sa isang bagay. Ang tuwa sa pagpasok ng isang goal at ang euphoria sa pagkakaroon ng bagong kasanayan ay mga kagalakan na tanging sa kanila lamang. Ito ang kanilang ego at ang Blue Lock ay isang lugar kung saan hindi sila nakalaan sa posible na trance at ang mga nabubuhay lamang ay yaong mga lubos na nahuhumaling sa football. Dapat nilang tandaan ang kahulugan ng lahat ng kanilang naranasan at kung paano sila nag-evolve. Napagtanto ni Isagi na siya ay naging mas mahusay na manlalaro dahil sa kanyang lubos na pagtutok sa kanyang potensyal, ngayon ito ay isang hamon na kaya niyang tahakin at hahanapin ang kanyang natatanging daloy sa malaking entablado, at makakahanap siya ng goal na kanya lamang. Naglaro si Isagi ng buong husay at ginamit niya ang kanyang likas na reaksyon para mabilis na maipwesto ang kanyang katawan sa tamang lugar ayon sa kanyang plano, dahil dito ay nalampasan niya si Narin at Shido at nakapuntos ng isang kamanghamanghang goal. Sa score na 5-4 ay nanalo ang kanilang koponan sa laban, naging kontento si Jinpachi Igo at hindi dahil sa resulta kundi sa katotohanang si Isagi ay nagsisimula ng sumabay sa daan patungo sa paglikha ng mga himala. Kinabukasan ay nakipagharap ang Team C na sina Ryo, Nagi at Gagamaro sa pangalawang koponan na pinamumunuan nina Adrien at Yui. Ang larong ito ay mahalaga para kay Ryo dahil muli niyang nakasama ang kanyang argumento. Ngunit hindi naging ayon sa plano ang lahat at dahil sobrang umangat na ang antas ni Nagi at hindi na epektibo ang mga pasa ni Ryo, bukod dito ay mayroon pang suporta mula kay Kuyukimi para kay Nagi at dahil dito, naging seloso si Ryo subalit napagtanto niya na kailangan niyang mag-evolve sa susunod na antas upang makasabay kay Nagi. Sa kalagitnaan ng laro ay nakuha niya ang kakayahang chameleon style, sa kabila ng power-up ni Ryo ay natalo pa rin ang kanilang koponan sa laban kaya't marami pa siyang kailangang pagbutihin upang masabayan ang kanyang kaibigan, samantala si Itoshi ay nagreklamo sa Pangulo at coach ng Japan tungkol sa mababang kalidad ng mga striker sa sub-20 at dahil lahat sila ay walang talento ayon sa talentado na midfielder ng Real Madrid. Binalaan niya ang coach na hindi siya maglalaro kung walang di-kalidad na striker sa susunod na laban, kaya't iminungkahi ni Hirotoshi na maaari siyang pumili ng kahit sinong Hapon na nais niyang makasama sa laban at itinakda ni Jinpachi Igo ang kanyang team para sa laban kontra sa sub-20 ng Japan, ilalagay niya si Gagamaro bilang goalkeeper na sina Prince at Bakira bilang wingbacks, at sina Nico at Yuyo bilang central defenders. Sa gitnang bahagi ay may defensive pivot na si Karaso at bilang offensive midfielders ay sina Nino at Madoko Yoimiya. Sa harapan ay si Aguila at Isagi ang magsisilbing suportang umaatake para kay Rin at samantala, kinidnap ni Itoshi si Shido upang gawing striker ng kanyang team dahil siya lang ang tanging batang striker na nakatawag ng kanyang pansin sa Japan. Itinuturo ni Igo sa kanyang mga manlalaro ang konsepto ng tinatawag na flow, na isang estado ng ganap na konsentrasyon kung saan nakakamit ng isang manlalaro ang kanyang pinakamataas na pagganap. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan para makamit ang estado ng flow ay ang pagsasanay para maunawaan ang mga natatanging kakayahan ng bawat isa. Sa ganitong paraan ay magkakaroon sila ng malinaw na mga hamon at layunin na makakatulong upang mapasok ang flow at ito ang daan patungo sa paglikha ng mga himala. Tinanong niya ang bawat isa kung nakadarama sila ng pagkabagot o kaba sa pagharap sa sub-20 kaso sinagot nila sa kanilang isipan na hindi. Pagbalik sa kampo ng Japan ay may maikling pag-uusap sina Oliver at Itoshi at ang kapitan ng Japan ay nais ayusin ang alitan ni Shido at Tendo, dahil hindi sila magkasundo sa larangan at kailangan ng isa sa kanila bilang striker para sa laban kontra sa mga Igo. Sinagot siya ni Sei na wala siyang pakialam sa mga ganitong problema at hindi rin siya nag-aalala kung tanggalin man siya sa team. Sinabi ni Oliver na magiging problema ito para sa koponan dahil si Sendo ang tinitingalang bituin ng iba, at kung siya'y maalis ay maaaring magalit ang iba at sirain ang laro. Tinanong ni Sei kung siya ba'y ibina-blackmail ni Oliver subalit itinanggi ito ng huli at sa halip ay nais lamang niyang makatulong upang mas maging mabuting koponan sila. Tinanong niya kung ano ang nais ipagawa ni Oliver at sinabi ni Oliver na kailangang dalhin ni Sei ang koponan sa tagumpay ng hindi ginagamit si Shido, na dapat naman ay kayang-kaya ng isang magaling na manlalaro gaya niya. Tinanong niya kung ipinadala ba siya ng mga matataas na tao para ito'y ipaalam sa kanya, ngunit ang totoo ay nais lamang ni Oliver na sukatin ang lakas ng sub-20 team ng Japan. Lumipas ang mga araw at dumating na ang pinakahihintay na laban.
Habang nanatiling kalmado si Sei at sina Bakira naman at Chirina naman ay sobrang sabik, dumating si Jinpachi Igo sa locker room na may pinakamagandang anyo upang ihayag ang mga manlalaro na magiging reserba sa laban, na makikita na sa screen. Nagbigay ng huling pananalita si Igo upang palakasin ang loob ng kanyang mga manlalaro at sinabing dumating na ang oras para ipakita ang lahat ng kanilang natutunan sa buong panahong ito. Matapos ang motivational speech ni Igo ay nagtungo ang koponan sa tunnel para pumasok sa field, dito nila unang nakita ang mga manlalaro ng Sub-20 team ng Japan. Si Oliver ang talentado na kapitan ng Sub-20 ay agad nagsimulang magbigay ng kumpiyansa sa kanyang team at sinabing si Shido ay hindi maglalaro sa laban at dagdag pa niya, tiyak silang mananalo at hindi sila makakapagpuntos kahit isang beses lamang at sumagot naman si Isagi na ayos lang iyon. Alam ng lahat na sa labas ng field ay tahimik at kalmado si Oliver ngunit kapag nasa field, nagiging agresibo at walang awang manlalaro siya at alam ni Isagi na kung matalo man siya sa laban, maaring maapektuhan ang kanyang buong karera. Gayunpaman ay hindi siya kinakabahan dahil alam niyang ginawa niya ang lahat upang maging handa sa laban, sa pagpasok niya sa field ay tiwala siya at handang maranasan ang kanyang unang laban sa propesyonal na mundo. Si Isagi ay namangha sa dami ng taong nanunood at sa laki ng stadium. Bagamat hindi pa siya nakaranas ng ganitong kalaking audience at hindi siya nakaramdam ng pagkabahala, alam niyang lahat ng kanyang pagsisikap ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at sabik na siya sa pagsisimula ng laban. Nasa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip nang bigla siyang tapikin sa likod ni Rin na nagpabalik sa kanya sa realidad at sinabihan siyang huwag kakabahan. Tumawa si Isagi at sinagot na talagang excited na siya at sa wakas ay nagumpisa na ang laban. Sinimulan ni Isagi ang laro sa pamamagitan ng pag-triangulate ng bola kasama sina Rin at Nagi at habang nagaganap ito, ipinakita ang isang flashback kung saan ipinaliwanag ni Igo ang tactics na galaw ng kanilang koponan. Kapag depensa ang kinakailangan at ang kanilang formation ay 4-5-1 ngunit sa oras ng pag-atake, bumababa si Karaso para payagan ang wingbacks na umakyat at mag-form ng 3-6-1, layunin ng tactics na ito na gawing numerical na mas malakas ang kanilang opensa laban sa depensa ng Japan. Bumalik sa laro ay alam ni Isagi na ito ang perpektong sandali para umatake dahil hindi pa kabisado ng Japan ang kanilang estilo ng paglalaro. Nang makita niyang papasok ang bola mula sa gilid at mabilis niyang binasa ang galaw at pumosisyon para maglagay ng marka sa kanyang kalaban, na naging mahigpit na hamon para sa batang halimaw. Si Isagi ay napuno ng tanong nang makita niyang naputol ni Oliver ang kanyang buong galaw, nakakagulat dahil wala naman dapat siyang alam tungkol sa kanilang tactics at bukod dito ay mahusay ang kombinasyon ni Oliver kay Bakira, dahil dito ay isinantabi ni Isagi ang ideya ng prediksyon at sa halip ay nagsimulang maghinala na kumilos si Oliver sa pamamagitan ng reflex, kaya't nagawa niyang putulin ang pasa sa tamang oras. Sinabi ng kapitan ng Japan kay Isagi na ang mga tao ay madalas ikumpara ang mga striker sa mga magnanakaw at ang mga tagapagtanggol sa mga pulis, sabay sabi na hindi niya hahayaan na may magnanakaw na makapuntos laban sa kanila at tumugon si Isagi na may kaunting pilyong ngiti, na siya'y may hinala na ganito ang mangyayari. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.